Nagbabalik ako sa isang lugar na matagal ko na nakalimutan. A place which holds so many fond memories of my childhood. I'm going back to where my dad was born. Back to my roots, as they would say. Ako si John Paul o JP. Isang simpleng tao sa isang complicated world. Sabi nila, junior daw dapat ako ni Juan Abada. Pero napigilan lang ni Mommy si Dad nang ipangalan ako sa kanya. The same way na nasunod ang desisyon ni Mommy na sa Manila ako lumaki at mag-aral. Nevertheless, Dad was still proud of his birthplace. The clean water, the fresh air, the lush trees. Things that he would like me to have all my life. Kahit wala akong kapatid, Dad would always spend time with me. Naglalaro kami ng basketball kahit pa butas ang bola at sira ang ring. Masaya ang mga alaala ng aking childhood. I also remember the days when he would bring me and my childhood friend Vido to Manila Bay. Nung malinis pa ang tubig doon at hindi na lang sunset ang tourist attraction nito. But nothing could beat the time when he brought me to the island. I can still remember what he said to me. Napakadaling mahalin ng dagat, anak. Hindi man nasisinagan ng sikat ng araw ang puso nito, hindi pa rin ito pinapagkasan ng buhay. Until now, I cannot understand what he means, but it doesn't mean that I don't understand him. Although mahirap makapag-adjust dahil nakakapanibago ang lugar at ang mga tao ron, Dad knows how he would be able to make me feel at home. He brought me to the beach and introduced me to Elmo, who would also later become my friend and a competitor in swimming. Mas masarap lumangoy sa dagat na may kalaban ka sa race. But like any race, lahat na may katapusan. When I grew up, the time I spent with Dad became less and less. Naging preoccupied ako sa maraming bagay, and Dad decided to work in the Middle East to support me and my mom. Here in the city, I stayed in one of the condos overlooking the Makati skyline. It's like I'm in an ivory tower. I got a good education from one of the prestigious schools and ended up being employed in a leading company in the Makati Business District. However, palagi ko pa rin naiisip si Dad, an OFW who is considered one of the mga bagong bayani ng ating bayan. Sometimes, naisip ko kung worth ba lahat ng paghihirap niya para sa amin. At home, tanging goldfish at aquarium na lang ang pinaka-malapit na memory ko ng dagat. Never fails to remind me of him. The emptiness I felt without him might be the same with the loneliness he felt working abroad. Feeling ko rin, unti-unti na lang akong nalulunod sa monotony ng buhay sa corporate world. Things became worse when the US waged a war against Iraq. After that senseless war, we never saw Dad alive again. Sa kabila ng kawalan, patuloy pa rin ang buhay. Ngayon may kotse na ako. Madalas ko namang naalala si Dad tuwing nagpapakarga ako ng gasolina. O tuwing may mga kilos protesta hinggil sa pagbaba ng presyo ng langis na halos lagi-lagi rin namang dahil parating may OPH o oil price hike. Kung dati-dati tubig o dagat ang makapagpapasaya sa akin, ngayon na may langis o gasolina ang nagsisilbing mitsa ng pagkagalit ko. Bali-baliktarin man ang mundo, hindi naman weapons of mass destruction o WMD ang dahilan kung bakit inatake ng Estados Unidos ang Iraq. Nakakapagpapangit-ngit ang katotohanang namatay si Dad dahil sa mga pansariling interes ng mga naghaharing uri. Unti-unti akong namulat.
Hindi na lang pansariling interes ang iniisip ko ngayon. Natapos ang aking pagmumuni-muni sa pagdaong ng aming bangka. Narito na uli ako sa isla na may mas mahalagang misyong pinaghahawakan. Isang misyong gagawin ko ng taus-puso. Hindi lamang alang-alang kay Dad. Sa aking pagmamasid sa lugar, kapansin-pansin ang napakaraming pagbabago. Ang dati-rating malinis na dalampasigan kung saan madalas kaming gumawa ng mga kastilyong buhangin noon ay hindi na mahawakan ngayon dahil sa duming dulot ng langis at grasa. Ang pinagmamalaking malinis na tubig alat ni Dad ay siguradong hindi lang maalat, kundi delikado pa sa kalusugan dahil sa nagkalat na langis. Hindi lang mga hayop at halaman ang namamatay rito. Sigurado nanganganib din ang buhay ng mga ilonggo at iba pang nakatira rito. Nangitim din sa langis mula sa lumubog na barko, ang mga bato at ang mga puno ng bakawan na malaki ay naitutulong sa balanse ng kalikasan. Ayon sa mga dalubhasa, maaring abutin ng 20 taon ang muling pagbabalik ng isla sa dati nitong nakagisnan. Naglipas na ang mga bulan, pag ang nalunod ni MV Solar 1, ara mangyapon si dalom sa dagat. Nagabuga mangyapon sa bunker fuel oil na nagahalit sa local marine and coastal ecosystems. Ang Petron, pinakadako ng oil refiner sa pungsod, nadulaan ko sa 2.4 million liters of oil tungod sa natabo. Pero ang hambal sa environmental economists, inaestimar nga nadula sa Guimaras 9 billion pesos sa una lang nga tuig. Tungod sa present political kag economic system, nagaduwa-duwa gid ko ang island sa Guimaras. Ang mga tao dito napagaan sa compensation na pareho man sa ginhatag sa ila sa 1989 sa Exxon Valdez oil tanker na nadunod with 10 million gallons of oil dito sa Alaska. Ang natabo, tagaan sila sa $8.6 billion. Pag sa ako na pamatsyag, ang Guimaras dapat tagaan yan. If there's collective action sa tanan nga concern nga sektor, kagpadayon nga expose sa mga cuddlers halin sa government, matabo gini para sa mga Pilipino. Kung hindi, wala na sa mga bilin sa Guimaras. Subong, gusto ko mag-contribute sa baskin ano nga paagi na pwede ko mahimo. Nag-resign ako sa akong high-paying job. Subong, isa na ako ka-documentary filmmaker para sa environmental organization. Para sa akon, umuwi ang tuod gid na meaning sa corporate social responsibility. Nagkabalugid ako na ang akon nga dad will feel prouder.